Noong 1945, ang pagbagsak ng rehimeng Nazi ay nagtadhana sa kapalaran ng mga taong naugnay sa kapangyarihan. Habang ang mga pangunahing pinuno ay humarap sa mga paglilitis, pagkakabihag o kamatayan, ang kanilang mga asawa ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang hindi tiyak na kalagayan. Sa loob ng maraming taon, sila ay namuhay sa ilalim ng pangangalaga ng partido, ang ilan sa tahimik na papel at ang iba naman ay aktibong lumahok sa istruktura ng rehimen. Sa pagtatapos ng labanan, marami ang naaresto at ininteroga dahil sa kanilang ugnayan sa mahahalagang personalidad ng Nasismo. Ang ilan ay nagtangkang maglaho, ang iba naman ay nagsikap ipagtanggol ang alaala ng kanilang mga asawa at marami ang humarap sa mga proseso ng desnazifikasyon. May mga nakapagpatuloy ng kanilang buhay sa pagiging hindi kilala, habang ang iba ay nanatiling may bahid ng pagtanggi at kahirapan. Ano ang nangyari sa mga asawa ng mga pinuno ng Nazi matapos ang pagbagsak ng rehimen at sino-sino ang ilan sa kanila? Eva Braun, ang anino sa tabi ni Hitler. Laging sinasabi na sa likod ng bawat makapangyarihang lalaki ay may isang natatanging babae. Gayunpaman, ano ang nangyayari kung ang lalaking iyon ay si Adolf Hitler, isang figura na iniuugnay sa ganap na kasamaan? Sa kasong ito, ang babae ay si Eva Braun. Ipinanganak noong ika-6 ng Pebrero taong 1912, si Eva ay nagkaroon ng isang tahimik na kabataan, mahilig sa palakasan at sa mga kwento ng kanluran. Gayunman, radikal na nagbago ang kanyang kapalaran noong Oktubre ng 1920. Noon, siya ay nagtatrabaho sa studio ng litratistang si Heinrich Hoffmann na siyang tagakuha rin ng larawan ni Hitler. Karaniwan nang bumibisita ang pinuno ng Nazi sa nasabing lugar upang makipagkita sa kanyang kaibigan, at sa isa sa mga pagkakataong iyon, ilang linggo lamang matapos magsimula sa kanyang trabaho, napansin siya nito. Sa isang liham na ipinadala sa isang kamag-anak, binanggit ni Braun na nakita niya si Hitler bilang isang nakatatandang lalaki, nasa 40 taong gulang noon, na may kakaibang bigote. Lagi siyang gumagamit ng magiliw na tono kapag kinakausap ang mga babae, at sa isang simpleng imbitasyon sa opera, nagsimula ang kanilang ugnayan. Bago pa lumalim ang kanilang relasyon, nagsagawa si Hitler ng isang imbestigasyon tungkol sa angkan ni Eva upang matiyak na wala siyang lahing Hudyo. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Dumanas si Braun ng mga panahong puno ng pagdurusa na nagpapakita kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon. Noong 1932, habang si Hitler ay abala sa isang nakakapagod na kampanyang elektoral at madalas na naglalakbay, lubos na naramdaman ni Eva ang kawalan ng pansin mula rito. Bilang isang desperadong hakbang upang mapansin ang kanyang kalagayan, gumawa siya ng isang matinding desisyon na ikinabahala ng kanyang mga kasama. Ilang taon ang lumipas, noong 1935 nang si Hitler ay ganap ng namamahala sa Alemanya, muling dumanas si Eva ng isang emosyonal na krisis. Ang patuloy na pagkawala ni Hitler at ang kawalan ng tugon sa kanyang mga hinaing ay nagtulak sa kanya upang gumawa ng matinding hakbang. Minsan, binalaan niya ito na kung hindi siya makatatanggap ng sagot bago mag-10 ng gabi, gagawin niya ang isang hindi na maibabalik na desisyon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagbago ang posisyon ni Eva sa loob ng malapit na bilog ni Hitler. Kaunting tao lamang ang nakakaalam ng kanilang relasyon, kaya nanatili siya sa anino. Bagamat walang pangunahing papel ang kababaihan sa pamumuno ng Nazi, sila ay naging mahalaga sa mga patakarang ipinatupad. May ilang kababaihang naging mahalagang tauhan sa loob ng Nasismo, tulad ni Magda Goebbels, asawa ng ministro ng propaganda. Hannah Reich, isang piloto na humingi ng pahintulot kay Hitler upang gumamit ng mga piloto para sa suicide missions laban sa pag-abante ng mga Sobyet. At si Gertrude Scholz-Klink, na pinamunuan ng organisasyong pambabae ng Partido Nazi at nais itong gawing isang puwersang panlaban. Ngunit ano ang naging papel ni Eva Braun?
Ayon sa historiador na si Heike Guttemacher, malayo sa pagiging isang simpleng kanlungan ng damdamin para kay Hitler, buong puso niyang tinanggap ang kanyang pananaw sa politika at mga ideal. Binago ng pagsisimula ng digmaan ang buhay ni Eva Braun sa tirahan ng Berghof na matatagpuan sa kabundukan ng Obersalzberg at kilala bilang ang Lungga ng Lobo. Noong 1941, ang lugar na ito ay naging pangunahing punong himpilan kung saan pinaplano ang mga estratehiyang militar ng digmaan. Kalaunan, naging mas madalas ang pagbisita ng mga opisyal at nawala ang kanyang pribadong buhay. Ginugugol ni Hitler ang mahabang panahon sa pagbabantay sa mga larangan ng labanan at sa pamumuno ng mga opensiba. Naniniwala si Eva na matapos ang pagkatalo ng komunismo at isang kasunduan sa Inglaterra, muling magbabalik ang kapayapaan, tulad ng kanyang isinulat sa iba't ibang liham kung saan inasam niya ang pagtatapos ng labanan at ang pagbabalik ng isang panahon ng katatagan na magpapahintulot sa Alemanya na ipagpatuloy ang pag-unlad nito sa kultura. Noong 1942, ang presensya ni Hitler sa Obersalzberg ay naging mas madalang. Sa mga pagkakataong siya ay bumabalik, si Eva ang nag-aasikaso sa pagkuha ng kanyang mga larawan at sa paglikha ng isang maaliwalas na kapaligiran. Hindi niya matanggap ang distansyang dulot ng digmaan, isang bagay na kanyang ipinahayag sa kanyang diary. Napakaganda ng panahon at ako na nasa tabi ng pinakamahalagang tao sa Alemanya ay kailangang manatili sa bahay, nakatanaw sa labas. Sa isa pang talaan, isinulat niya ang kanyang labis na pag-aalala dahil sa kawalan ng komunikasyon. Diyos ko, kung sasagot lamang siya kahit isang salita man lang sa loob ng 3 buwang pagkawala. Sa mga tala ni Goebbels noong ika-25 ng Hunyo taong 1943, binanggit na si Eva ay may malawak na kaalaman, nagpakita ng katalinuhan sa larangan ng sining at nagsilbing matibay na suporta para sa Führer. Mabilis na lumala ang kalagayan ng Alemanya sa digmaan. Kitang-kita rin ang labis na pagkapagod ni Hitler, kaya't isinulat ni Eva Braun ang kanyang huling habilin, nauunawaan na malapit na ang katapusan. Noong ika-16 ng Enero taong 1945, lumipat si Hitler sa kanyang lihim na kanlungan sa Berlin at sinundan siya ni Eva. Habang patuloy na sumasalakay ang hukbong Sobyet papunta sa kabisera, naghanda si Eva kasama ang mga sekretarya, araw-araw na nagsasanay sa paggamit ng armas. Ayon sa kanyang isinulat sa isa sa kanyang mga liham, araw-araw kaming nagpapaputok at umabot na kami sa antas na walang sino mang lalaki ang mangangahas na makipagkumpetensya sa amin. Sa kabila ng siguradong pagkatalo, iniutos ni Hitler na lisanin ng lahat, kabilang sina Goebbels at Eva Braun, ang bunker upang maghanap ng mas ligtas na lugar, ngunit pareho nilang pinili na manatili sa kanyang tabi. Bago matapos ang lahat, ipinag-utos ang pagsira ng mahahalagang dokumento, bagamat may ilang pahina mula sa diary ni Eva na nabawi ng mga puwersang Amerikano. Inihanda ni Hitler ang kanyang personal na testamento at noong ika-29 ng Abril taong 1945, formal niyang ipinakasal si Eva sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng iilan na natitira sa kanlungan. Isang singsing ang ginamit sa kasal, ngunit hindi ito tugma sa laki ng kanyang daliri. Noong ika-30 ng Abril taong 1945, pumasok ang dalawa sa silid ng Führer. Kalaunan, inilipat ng mga tauhan sa bunker ang kanilang mga katawan sa labas ng Chancellerie kung saan sila ay sinunog. Nang salakayin ng mga tropang Sobyet ang Berlin at saliksikin ang bunker, natagpuan nila ang mga bahagyang sunog na labi na kalaunan ay inilibing ng palihim kasama ang mga bangkay nina Joseph at Magda Goebbels, pati na rin ang kanilang 6 na anak sa loob ng pasilidad ng Smersh, ang ahensyang kontra-espiya ng Unyong Sobyet sa Magdeburgo, silangang Alemanya. Noong ika-4 ng Abril taong 1970, isang pangkat mula sa KGB, gamit ang detalyadong impormasyon tungkol sa lugar ng libingan, ay naghukay ng 5 kahoy na kahon na naglalaman ng mga labi. Matapos silang sunugin at gawing abo, ikinalat ang mga labi sa ilog Bideritz, isang sangay ng ilog Elba.
Magda Goebbels, ang ina na pinili ang kamatayan. Mas mabuting iwanan ng aking mga anak ang mundong ito kaysa harapin ang kahihiyan at pang-aalipusta. Walang kinabukasan para sa kanila sa Alemanyang lilitaw matapos ang labanan. Dala ang paniniwalang ito, inihanda ni Magda Goebbels ang kanyang 6 na maliliit na anak, 5 babae at 1 lalaki para sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kasama ang kanyang asawa, si Joseph Goebbels, ministro ng propaganda ng Reich, nagkubli sila sa bunker sa Berlin kung saan naroon din si Adolf Hitler. Sa loob ng naturang lugar, humiling ang mag-asawa ng tulong mula kay Helmut Kunz, isang dentista ng SS, upang bigyan ang mga bata ng isang substansyang magpapawala ng kanilang malay bago isagawa ang susunod na hakbang. Bagamat may ilang hindi tiyak na detalye tungkol sa eksaktong pangyayari, nagwakas ito sa parehong paraan para sa lahat. Pagkatapos, gumawa ng isang tiyak na desisyon si Magda at ang kanyang asawa. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang kwento ay inalala bilang isang kwento ng isang inang walang awa na handang isakripisyo ang sarili niyang mga anak dahil sa paniniwalang ito ang pinakamainam para sa kanila. Noong 11 ng Nobyembre taong 1901, isinilang si Johanna Maria Magdalena. Ang kanyang ina, si Auguste Behrend, ay nagtrabaho bilang isang kasambahay at ang inhinyerong si Oscar Ritschl ang naitala bilang kanyang ama. Gayunman, natapos ang relasyon ng dalawa noong 1905 sa pamamagitan ng diborsyo. Makalipas ang 3 taon, muling nag-asawa ang ina ni Magda kay Richard Friedlander, isang mayamang negosyante mula sa Berlin na matagal na niyang kakilala. Isang pag-aaral na inilathala noong 1916 ang nagmungkahi na si Friedlander ang tunay niyang ama, na nangangahulugang ang asawa ni Joseph Goebbels ay may lahing Hudyo. Noong kanyang kabataan, nag-aral si Magda sa isang relihiyosong paaralan sa Belgium, kung saan hinubog ng mahigpit na disiplina ang kanyang pagkatao. Sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig, ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa Berlin, kung saan siya ay nagpakita ng interes sa pilosopiyang Budismo at ipinagtanggol ang hindi paggamit ng dahas. Pagbalik mula sa kanyang pananatili sa paaralan, nakilala ni Magda si Günther Quandt, isang mayamang negosyante at balo na may edad na 38. Sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad, mabilis silang nagkapalagayan ng loob at noong ika-4 ng Enero, taong 1921, ikinasal ang magkasintahan sa Bad Godesberg. Sa parehong taon, isinilang ang kanilang anak na si Harald. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kasabikan sa kanilang pagsasama. Nakadama ng pagkaipit si Magda sa isang tahanang may konserbatibong paniniwala at sa isang relasyong walang sigla. Ang kanyang asawa, na labis na nakatuon sa kanyang trabaho, ay naging malayo sa kanya. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, nakilala ni Magda si Chaim Vitali Arlosorov, isang estudyanteng may lahing Hudyo na may kaugnayan sa Zionismo, at nagkaroon sila ng isang lihim na ugnayan. Ito ang kanyang unang pakikilahok sa nasabing kilusan. Nang matuklasan ni Günther ang relasyon, labis siyang nagalit at gumawa ng isang matinding hakbang. Noong 1929, itinaboy si Magda mula sa kanilang tahanan. Dahil sa malaking pensyon na ibinigay ng kanyang dating asawa, nakapagpatayo si Magda ng isang marangyang tirahan sa Berlin kung saan siya nanirahan kasama ang kanyang anak na si Harald. Gayunman, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa kanyang buhay noong tag-init ng 1930. Noong panahong iyon, nakatakdang magbigay ng talumpati si Joseph Goebbels, ang tagapangasiwa ng propaganda ng Nazi, sa Palacio de los Deportes sa kabisera ng Alemanya. Noon ay isa na siyang kilalang personalidad sa mataas na lipunan ng Berlin at naghahanap ng mga bagong paraan ng aliwan, kaya't nagpasya si Magda na dumalo sa kaganapan. Hindi niya inaasahan na ito ang magmamarka ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Lubhang napahanga siya ng masidhing pananalita ni Goebbels. Matapos ang meeting, sumali siya sa partido at sa loob lamang ng maikling panahon ay naging isa sa mga pinuno sa kanyang distrito.
Sa simula, nagboluntaryo si Magda sa punong tanggapan ng partido hanggang sa tuluyan siyang nakakuha ng posisyon bilang sekretarya ng pangalawang pinakamataas na opisyal sa rehiyon. Sa panahong ito, personal niyang nakilala si Goebbels at nagsimulang tumulong sa pagsasaayos at pag-aayos ng kanyang mga artikulo sa pahayagan. Bagamat hindi kapansin-pansin ang pisikal na anyo ng ministro dahil sa kanyang mababang taas at pilay na paglalakad, tuluyang nabighani si Magda. Ang pagkagusto ay naging obispo. Sa kanyang tala-arawan, isinulat ni Goebbels, "Nagbigay kami ng isang taimtim na pangako. Kapag nakamit na natin ang tagumpay, tayo ay magiging mag-asawa. Wala na akong mas higit pang kaligayahan." Matibay ang ugnayan ni Magda kay Goebbels, ngunit nang makilala niya si Adolf Hitler, lalo pang lumalim ang kanyang paghanga. Agad siyang naging malapit sa pinuno ng Nazi na nagbigay daan upang mapabilang siya sa maliit na grupo ng mga babaeng malapit kay Hitler. Noong ika-19 ng Disyembre, taong 1931, nang ikasal siya kay Goebbels, si Hitler mismo ang tumayong ninong sa seremonya. Matapos ang kasal, nanirahan ang mag-asawa sa isang eksklusibong tahanan sa Reichskanzlerplatz, isang lugar na kalaunan ay naging sentro ng pagtitipon ng mga nasa mataas na lipunan ng Berlin at isang mahalagang bahagi ng istruktura ng rehimeng Nazi. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon sila ng 6 na anak na ang mga pangalan ay nagsisimula sa letrang H bilang parangal sa pinuno ng Ikatlong Reich: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig at Heidrun. Dahil dito, ginawaran si Magda ng krus ng karangalan ng inang Aleman at naging sagisag ng huwarang ina sa buong bansa. Sa kabila ng kanilang pribilehiyadong katayuan, hindi na iwasan ng mag-asawa ang mga suliranin. Nang mabunyag na si Goebbels ay may relasyon sa isang 22 taong gulang na aktres na taga-Tseko, labis itong dinamdam ni Magda, bagamat siya rin mismo ay nagkaroon ng mga lihim na pagtatagpo sa iba. Dahil sa kanyang malapit na kaugnayan kay Hitler, nagkaroon siya ng kumpiyansa na humingi ng pahintulot upang makipaghiwalay kay Goebbels. Gayunman, mariing tinutulan ito ng pinuno ng Nazi. Hindi. Ang isang diborsyo ay maaaring magdulot ng iskandalo na makakasira sa imahe ng rehimen at maglalagay sa reputasyon ni Goebbels sa alanganin. Lubos siyang nagulat sa pagtanggi ni Hitler na nagpahayag ng malinaw na siya ang may ganap na kontrol, hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Simula noong 1942, nagsimula nang lumala ang kanyang kalusugan. Isang karamdamang neurolohikal ang nagdulot ng matinding panginginig ng kanyang mukha na sinabayan pa ng mga problema sa puso at mga pag-atake ng depresyon, kaya't humina siya, hindi lamang sa pisikal kundi pati sa mental. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala sa partido at hindi niya tinutulan ang mga desisyong humantong sa tinatawag na pinal na solusyon. Hindi kailanman nanghina ang kanyang katapatan sa rehimen at sa mga namumuno rito. Mula sa kanyang kanlungan sa Berlin, nanatili siya sa tabi ng kanyang asawa at ng pinakamalapit na grupo ni Führer hanggang sa huling sandali ng labanan. Noong unang araw ng Mayo, taong 1945, matapos tanggihan ang maraming pagkakataon upang tumakas, tuluyang natapos ang kanyang kapalaran sa kailaliman ng Reich Chancellery. Kinabukasan, natagpuan ng mga sundalong Sobyet ang kanyang katawan kasama ang sa kanyang asawa at kanilang mga anak sa loob ng bunker kung saan niya ginugol ang kanyang huling mga araw. Margarete Boden at Heinrich Himmler sa pagitan ng katapatan at pagtanggi. Isinilang si Margarete Boden sa Gonkarzewo, malapit sa Bromberg, noong panahong bahagi pa ng Imperyong Aleman ang rehiyong iyon. Siya ay anak ni Hans Boden, isang may-ari ng lupa, at Elfriede Popp, ang kanyang asawa. Lumaki siyang kasama ang 3 kapatid na babae, sina Elfriede, Lydia at Paula, pati na rin ang isang kapatid na lalaki. Noong 1900, pumasok siya sa Höhere Tochterschule na matatagpuan sa Bromberg. Sa panahon ng unang digmaang pandaigdig, nagsanay siya bilang isang nurse at nagtrabaho sa larangang ito. Matapos ang digmaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin sa isang ospital na pinamamahalaan ng Krus na Pula ng Alemanya.
Ang kanyang unang kasal ay hindi nagbunga ng anak at agad ding natapos. Gayunman, dahil sa tulong pinansyal ng kanyang ama, nakapagtatag siya ng sariling buhay sa Berlin, kung saan siya ang namahala sa isang pribadong klinika ng pangangalagang medikal. Noong 1927, nakilala niya si Heinrich Himmler habang ito ay nasa isang serye ng mga talumpati. Simula noon, nagsimula silang magpalitan ng mga liham. Sa isa sa kanyang mga sulat, tinawag ni Margarete si Himmler na Landsknecht na may matigas na puso, bagamat labis siyang namangha sa paraan ng kanyang pagsusulat at sa katapatan ng kanyang damdamin. May buhok na kulay ginto at mayroong mapupungay na mata, si Margarete ay tumutugma sa huwarang imahe ng isang babae ayon kay Himmler. Sa kabila ng pagiging 7 taon ang tanda niya kay Heinrich, pareho silang may interes sa halamang gamot at homeopathy. Bukod dito, kapwa rin sila maingat, organisado at namuhay ng may payak na estilo. Sa kanilang liham, madalas na binabanggit ni Margarete ang kanyang mga kasosyo sa klinika, tulad ng isang sulat na isinulat niya noong ika-22 ng Hunyo, taong 1928, kung saan may pangmamaliit siyang pahayag tungkol kay Bernhard Hauschild, isa sa mga may-ari ng nasabing klinika. Noong Hulyo, taong 1928, ikinasal sina Margarete at Heinrich. Bago pa man ang kasal, nag-alinlangan si Himmler kung paano ipapahayag sa kanyang pamilya ang tungkol dito, sapagkat bukod sa mas matanda si Margarete sa kanya, siya rin ay isang diborsyada at kabilang sa relihiyong protestante. Walang sino man mula sa pamilya ni Himmler ang dumalo sa kasal, kaya't ang naging mga ninong ay ang ama at kapatid ng nobya. Kalaunan, natanggap din ng mga magulang ni Himmler si Margarete, bagamat nanatili ang kaunting distansya sa pagitan nila. Noong ika-8 ng Agosto taong 1929, isinilang si Gudrun, ang kaisa-isang anak ng mag-asawa. Bukod dito, inako rin nilang alagaan si Gerhard von Ahe, isang batang naulila matapos pumanaw ang kanyang ama, isang kasapi ng SS, bago pa sumiklab ang digmaan. Ipinagbili ni Margarete ang kanyang bahagi sa klinika at gamit ang nakuhang pera, bumili siya ng lupa sa Waltrodering, malapit sa Munich. Doon nila itinayo ang kanilang tahanan na yari sa prefabricated na materyales. Dahil madalas na wala sa bahay si Himmler, si Margarete ang nangasiwa sa ari-arian, partikular na sa pagtatangkang magtaguyod ng negosyo sa pagbebenta ng mga hayop, isang proyektong hindi nagtagumpay. Sa pagdating ni Hitler sa kapangyarihan noong Enero taong 1933, unang lumipat ang pamilya sa Mollstrasse sa Munich. Pagkatapos, noong 1934, bumili sila ng isang bahay malapit sa lawa ng Tegen kung saan sila permanenteng nanirahan. Kalaunan, nakuha ni Himmler ang isang malaking bahay sa Dahlem, isang subdivision sa Berlin na nagsilbing kanilang opisyal na tirahan. Habang lalo pang nalulubog si Himmler sa kanyang tungkulin, lalong lumiit ang oras ng kanilang pagsasama. Inilarawan ni Gebhard, ang nakatatandang kapatid ni Heinrich, si Margarete bilang isang malamig na tao, madaling maapektuhan ng nerbiyos, hindi pala kaibigan at madalas magreklamo. Sa kabila nito, tinupad niya ang kanyang papel sa tahanan, ipinakita ang kanyang katapatan at nanatiling matibay ang pagkagiliw sa kanyang asawa. Mula noong 1928, naging kasapi si Margarete ng Partido Nasyonal Sosyalistang Manggagawang Aleman na may numero ng pagiging miyembro na 77,252. Ang lumalaking responsibilidad sa trabaho ni Himmler ay nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Gayunpaman, madalas pa rin silang magkasamang dumalo sa mga sosyal na pagtitipon at regular na bumisita sa tirahan ni Reinhard Heydrich. Tuwing Miyerkules, nag-aanyaya si Margarete ng mga asawa ng mahahalagang tauhan sa SS upang magbahagi ng kape at tsaa. Sa kabila ng kanyang posisyon, hindi niya nakuha ang simpatya ng mga nasa loob ng organisasyon. Sa kanyang mga alaala, binanggit ni Baldur von Schirach, dating pinuno ng Hitler Youth, na si Himmler ay palaging nakararanas ng matinding presyon sa kanilang tahanan
at madalas na kailangang sumunod sa mga kahilingan ni Margarete. Sa Nuremberg Congress noong 1938, nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa mga asawa ng matataas na opisyal ng SS na tumangging sundin ang kanyang mga direktiba. Ayon kay Robert Gerwarth, isang historiador at biographer, may matinding alitan sa pagitan ni Lina Heydrich at Margarete. Ilang taon matapos ang digmaan, sa isang panayam sa Der Spiegel, nagbigay si Lina ng mapanirang komento. Inilalarawan si Margarete bilang isang taong walang pagpapatawa, may mahigpit na pag-iisip at may kulay gintong buhok. Idinagdag din niya na si Margarete ay may matinding pag-iwas sa malalawak na espasyo. Si Hedwig Pothast na nagsimulang magtrabaho bilang sekretarya ni Himmler noong 1936 ay naging kanyang kasintahan noong 1939. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1941, iniwan niya ang kanyang posisyon. Nagkaroon sila ng 2 anak ni Himmler, si Helge na isinilang noong 1942 at si Nanette Dorothea na dumating sa mundo noong 1944 sa Berchtesgaden. Samantala, si Margarete na naninirahan kasama ang kanyang anak na si Gudrun sa Gmund am Tegernsee, Bavaria, ay nalaman ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa sa ilang pagkakataon noong 1941. Sa panahong iyon, mistulang hiwalay na sila ni Himmler at pinili niyang tanggapin ang sitwasyon alang-alang sa kapakanan ng kanilang anak. Nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, si Margarete ay naglingkod bilang tagapangasiwa ng isang ospital militar na konektado sa Krus na Pula ng Alemanya. Noong Disyembre taong 1939, hinirang siya upang pangasiwaan ng mga ospital ng Krus na Pula sa Distrito Militar 3 na sumasaklaw sa Berlin-Brandeburgo. Sa tungkuling ito, pinamunuan niya ang operasyon sa mga lugar na sinakop ng Wehrmacht. Noong Marso taong 1940, nagtala siya ng isang paglalakbay sa Poland na nasa ilalim ng kontrol ng Aleman sa panahong iyon. Dahil sa kanyang pagbisita, nasaksihan niya ang sitwasyon sa rehiyon. Sa kanyang mga personal na tala sa panahong iyon, binanggit niyang napuntahan niya ang Posen, Łódź at Warsaw. Inilarawan niya ang populasyong Hudyo at Polako sa mapanirang pananalita at itinampok ang kaguluhan sa mga sanitasyon, binibigyang diin ang hirap sa pagpapatupad ng kaayusan sa nasabing lugar. Dahil sa kanyang trabaho, nakamit ni Margarete ang ranggong koronel sa Krus na Pula ng Alemanya. Noong Pebrero taong 1945, sa isang liham na ipinadala niya kay Gebhard Himmler, ipinahayag niya ang paghanga sa mga responsibilidad na ipinagkaloob sa kanyang asawa, binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang papel at sinasabing ang buong Alemanya ay tumitingala sa kanya ng may paggalang. Malapit ang relasyon ni Margarete sa kanyang panganay na anak na si Gudrun. Madalas niya itong tawagan at binibisita kapag may pagkakataon. Pareho sina Margarete at Hedwig Pothast sa kanilang pagiging tapat kay Himmler. Noong Abril taong 1945, huli niyang nakasama si Himmler sa kanilang bahay sa Gmund, kung saan ginugol niya ang oras kasama si Gudrun. Sa patuloy na paglusob ng mga Allied forces, iniwan nina Margarete at Gudrun ang kanilang tahanan sa Gmund noong 1945. Noong Mayo ng parehong taon, matapos dumating ang mga tropang Amerikano sa Bolzano, Italia, silang mag-ina ay naaresto at dinala sa iba't ibang internment camps sa Pransya, Italia at Alemanya. Habang nasa pagkakakulong, ininteroga si Margarete, subalit natukoy na wala siyang nalalaman tungkol sa mga opisyal na gawain ng kanyang asawa. Ipinakita ng kanyang mga sagot na limitado ang kanyang pag-unawa sa mga pangyayari sa paligid niya, isang pananaw na nanatili sa buong proseso ng kanyang mga pahayag. Noong Setyembre taong 1945, isinailalim siya sa isa pang interogasyon. Sa pagkakataong ito ay may kaugnayan sa mga paglilitis sa Nuremberg. Si Margarete at ang kanyang anak ay ipinadala sa kampo ng Flak-Kaserne Ludwigsburg. Dahil walang naiparatang na kaso laban sa kanya, pinalaya silang mag-ina noong Nobyembre taong 1946.
Matapos ang kanilang paglaya, nakahanap sila ng masisilungan sa institusyon ng Bethel sa Bielefeld. Pinanindigan ng lupon ng tagapamahala ng nasabing institusyon ang kanilang pananatili, ngunit hindi ito nakaligtas sa kontrobersiya. Noong Hunyo taong 1947, inilathala ng pahayagang New York Tribune ang isang artikulong may pamagat na ang balo ni Heinrich Himmler ay namumuhay bilang isang marangal na ginang na nagbunyag sa kanilang kalagayan. Noong 1948, siya ay isinama sa talaan ng Bielefeld bilang kabilang sa kategorya ng mga menor de edad na lumabag sa batas, kategorya 3, na nangangahulugan na kailangan niyang dumaan sa isang proseso ng desnazipikasyon. 2 taon pagkatapos nito, nagdesisyon siyang kumuha ng abogado upang kwestiyonin ang naturang klasifikasyon. Ipinahayag niya na ang kanyang pagiging miyembro ng Partido Nasyonal Sosyalista ay pawang simboliko lamang at ang kanyang posisyon sa krus na pula ay dulot ng kanyang dating karanasan, sapagkat naglingkod na siya roon mula pa noong 1914. Ipinagtanggol din niya ang sarili sa pagsasabing kahit na naging asawa siya ng Reichsführer SS, hindi siya kailanman naging bahagi ng pangunahing eksena ng politika. Sinuri ng komite sa desnazipikasyon ng Detmold ang kanyang kaso at napagpasyahan na malaki ang posibilidad na sinuportahan niya ang mga ideya ng Partido Nasyonal Sosyalista, pati na rin ang mga desisyon ng kanyang asawa. Sa panahon ng apela, iginiit ng kanyang depensa na hindi siya maaaring papanagutin sa mga aksyon ni Himmler. Idiniin nilang ang desisyong ito ay batay sa prinsipyong Sippenhaft, kung saan ang isang tao ay itinuturing na may pananagutan dahil lamang sa kanyang ugnayang pampamilya. Sa huli, noong 19 ng Marso taong 1951, muli siyang ikinategorya bilang Mitläufer, kategorya 4. Bagamat hindi siya itinuturing na may kasalanan sa mga krimen ng kanyang asawa, inilantad ng proseso na siya at ang kanyang anak ay nakinabang sa posisyon ni Himmler. Dahil dito, isinulong ni Hans Ehard, ang punong ministro ng Bavaria, ang isa pang proseso ng desnazipikasyon sa zona ng pananakop ng Britanya. Sa pagkakataong ito, umikot ang usapan sa pagmamay-ari ng bahay na pag-aari ni Margarete at Heinrich sa Gmund. Noong 15 ng Enero, taong 1953, sa Munich, napagpasyahan sa huling pagdinig na siya ay isang benepisyaryo ng rehimen, kaya siya ay isinama sa kategorya 2, mga aktivista, militante at benepisyaryo. Dahil dito, ipinataw sa kanya ang 30 araw ng sapilitang pagtatrabaho, gayon din ang pagkawala ng kanyang mga karapatang pensyonal at pagboto. Noong 1952, umalis si Gudrun sa Bethel. Makalipas ang 3 taon, lumipat si Margarete sa Hippen kung saan siya nanirahan kasama ang kanyang kapatid na si Lydia at ang kanyang ampon na si Gerhard. Ginugol niya ang kanyang huling mga taon sa Munich kasama si Gudrun na dahil sa mga karanasang pinagdaanan ay nanatiling matibay sa pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Ayon sa historiador na si Peter Longerich, malamang na walang kaalaman si Margarete sa mga lihim na usapin o mga proyektong kinasangkutan ni Himmler sa panahon ng rehimen. Sa kanyang mga sumunod na pahayag, sinabi niyang hindi niya alam ang tungkol sa mga krimeng ginawa ng nasyonal sosyalismo, bagamat nanatili siyang tapat sa kanilang ideolohiya. Inilarawan siya ni Jürgen Matthäus bilang isang taong may matibay na paniniwala sa loob ng kilusan, na hindi kailanman nagbago ang kanyang antisemitikong paninindigan. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangkang itanggi ang kanyang ugnayan sa rehimen at sa mga kasalanan nito, siya ay nakinabang mula rito. Sa kanyang mga huling taon, namuhay si Margarete sa Munich kasama ang kanyang anak na si Gudrun. Lumayo siya sa mata ng publiko at pumanaw noong 1967 sa edad na 72. Halos hindi napansin ang kanyang pagkamatay at walang naitalang parangal o pampublikong pagkilala para sa kanya. Emmy Göring, mula teatro patungo sa korte ng Ikatlong Reich. Si Emmy Johanna Henny Sonnemann ay isinilang noong ika-24 ng Marso taong 1873 sa Hamburg, Alemanya.
Lumaki siya sa isang pribilehiyadong kapaligiran kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong makatanggap ng mataas na antas ng edukasyong pangkultura at pang-akademiko na sa kalaunan ay humubog sa kanyang landas sa teatro. Mula pagkabata na humaling na siya sa sining ng pag-arte. Unang lumabas sa entablado si Emmy sa tanyag na pambansang teatro ng Weimar kung saan napahanga ng kanyang talento ang madla. Noong 1916 sa edad na 23, ikinasal siya kay Carl Kostlin, isang aktor na kapareho niya ng propesyon. Gayunman ang kanilang magkaibang pananaw sa buhay at magkakaibang mitiin sa karera ay humantong sa kanilang paghihiwalay noong 1926. Mula noon, biglang nagbago ang kanyang kapalaran. Sa simula ng dekada 30, habang lalong umiinit ang sitwasyong pampulitika sa Alemanya, nakilala ni Emmy si Hermann Göring, isang lalaking unti-unting nagiging kilala sa loob ng Partido Nazi. Nagsimula ang kanilang relasyon sa mga pagtitipong panlipunan at sa paglipas ng panahon, ito ay naging mas malalim. Noong ika-10 ng Abril taong 1935, hindi nagtagal matapos pumanaw ang unang asawa ni Göring na si Karin, ikinasal sina Emmy at Göring sa isang marangyang seremonya kung saan si Adolf Hitler mismo ang nagsilbing saksi. Mula sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang kanyang buhay. Mula sa entablado ng teatro, napunta siya sa pangunguna ng magagarbong pagtitipon at opisyal na mga pulong. Naging punong abala siya sa mahahalagang piging at naging karaniwang kasama ng kanyang asawang si Göring na noon ay pinuno ng Luftwaffe. Nababalot sa isang mundo ng karangyaan, tinamasa niya ang marangyang pamumuhay na ibinigay ng kanyang asawa. Noong 2 ng Hunyo taong 1938, isinilang ang kanilang anak na si Eda. Ayon sa mga kwento, ipinangalan siya bilang parangal sa angkan ni Benito Mussolini, kaya't naging sagisag siya ng kapangyarihan ng kanilang pamilya sa loob ng rehimen. Gayunman, hindi lamang sa larangan ng sosyal na imahe at marangyang pamumuhay umikot ang kanyang papel. Sa pagpapatibay ng kapangyarihan ng mga Nazi, lalo ring naging hayag ang mga hidwaan sa loob ng partido. Nagkaroon si Emmy ng matitinding alitan kay Eva Braun, ang pinakamalapit na babae kay Hitler. Habang si Emmy ay gumagalaw ng may tiwala sa sarili at may bahagyang hangin ng pagiging higit sa iba, laging may tensyon sa tuwing sila ay magkakasalubong ni Eva at ang kanilang ugnayan ay puno ng matatalas na pagpapalitan ng pangungutya at pang-iinsulto. Ang mga tunggaliang ito ay nakaapekto sa kanyang posisyon sa ilang mahahalagang bilog ng kapangyarihan na nagresulta sa kanyang pagkakaalis sa mahahalagang pagpupulong at kaganapan. Hindi niya ito kailanman pinalampas ng hindi pinapansin. Sa ilang pagkakataon, mismo si Hitler ang namagitan upang pahupain ang kanilang hindi pagkakaunawaan, nagsilbing tagapamagitan sa kanyang pagtatangkang pakalmahin ang kanilang alitan. Dinala ng digmaan ang isang hindi inaasahang pagbabago. Sa mga huling taon ng labanan, habang lalong lumilinaw ang pagkatalo ng Alemanya, nagsimulang lumala ang relasyon ni Emmy at Hermann. Sa huling yugto ng digmaan, nagtago ang mag-asawa sa kanilang tirahan sa kabundukan ng Obersalzberg, kung saan lumitaw ang takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga ulat mula sa harapan ng labanan ay hindi nagbibigay ng pag-asa at sa bawat bagong balita, lalo pang lumakas ang pakiramdam ng pagkatalo. Noong 8 ng Mayo taong 1945, tinanggap ng Alemanya ang kanilang walang kondisyong pagsuko. Inaresto ng hukbong Amerikano sina Emmy at ang kanyang anak na si Eda at dinala sila sa kampong internment na Camp Ashcan na matatagpuan sa Luxembourg. Hindi nagtagal, dumating ang hatol. Isang tribunal ng desnasifikasyon ang nagtakda sa kanya ng 1 taong pagkakakulong na nagpapaalala na wala ng halaga ang dati niyang posisyon. Matapos makalaya, hinarap niya ang mga bagong hamon. Halos 30% ng kanyang mga ari-arian ang kinumpiska, iniwan siya sa isang kalagayang hindi niya kailanman inakala. Ang buhay na kanyang nakilala ay tuluyang naglaho at isinara ng mundo ng teatro ang kanilang pinto para sa kanya. Ipinagbawal siyang umakyat sa entablado sa loob ng 5 taon.
Inilayo siya sa karerang nagbigay sa kanya ng kasikatan noong kanyang kabataan. Sa kabila ng lahat, sinikap niyang buuin muli ang kanyang buhay sa Munich. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang mamuhay sa isang mas payak na paraan, malayo sa dating karangyaang pumalibot sa kanya. Noong 1951, nakahanap siya ng isang maliit na apartment at sinimulang itayo muli ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa mga sumunod na taon, nakatagpo siya ng aliw sa pagsusulat. Noong 1967, inilathala niya ang kanyang autobiography na Under Sight meines Mannes, kung saan inilahad niya ang kanyang karanasan sa piling ni Hermann. Ang aklat, na puno ng mga alaala at paliwanag, ay naglayong baguhin ang kanyang papel sa kasaysayan bagamat hindi nito nabago ang pananaw ng publiko tungkol sa kanyang nakaraan. Noong 1972, isinalin ito sa Ingles sa ilalim ng pamagat na My Life with Goering, na nagbigay daan upang maabot ng kanyang salaysay ang mas malawak na mambabasa. Si Emmy Goering ay pumanaw noong 8 ng Hunyo taong 1973 sa Munich sa edad na 80. Sa panahong ito, patuloy nang lumalala ang kanyang kalusugan habang ang kanyang kasaysayan ay patuloy na nagbubunsod ng magkakaibang reaksyon. Sa kanyang libing, may mga tumingin sa kanya bilang biyuda ng isang pinuno ng rehimen habang ang iba naman ay kinilala siya bilang isang saksi sa isang panahong tinatakan ng karangyaan at pagbagsak. Sa likod ng pader ng Auschwitz, ang kwento ni Hedwig Höss. Noong 3 ng Marso taong 1908, isinilang si Hedwig Hensel. Mula sa kanyang kabataan, ang kanyang landas ay hinubog ng mga desisyon at pagkakakilala na humantong sa kanya sa isang tadhana na nababalot ng dilim sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan. Ikinasal siya kay Rudolf Höss noong 17 ng Agosto taong 1929, hindi nagtagal matapos niyang makalaya mula sa kulungan. Si Höss ay naaresto dahil sa kanyang partisipasyon sa isang pagpatay na may motibong pampulitika, isang bagay na tila hindi naman siya nabahala. Mas inuna niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapanatili ng katahimikan at katatagan ng kanilang tahanan kaysa sa mga pangyayaring bumalot sa nakaraan ng kanyang asawa. Nagsimula silang mamuhay bilang mag-asawa sa isang sakahan sa Pomerania, kung saan natagpuan nila ang katahimikan at pag-iisa. Gayunman, hindi nagtagal ang kanilang mapayapang pamumuhay dahil sa kalaunan dinala sila ng digmaan at politika sa isang realidad na nababalot ng karahasan at kadiliman. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng 5 anak, sina Klaus, Hans-Jürgen, Heidetraut, Inge Brigitte at Annegret. Napuno ng tawanan at masasayang laro ang kanilang tahanan, subalit ang mga tawanan ding iyon ay kasabay ng mga sigaw ng paghihirap na nagmumula sa kampong piitan ng Auschwitz, kung saan si Rudolf ang tagapangasiwa. Nanirahan si Hedwig at ang kanilang mga anak sa isang bahay na matatagpuan sa tabi mismo ng kampo, isang lugar na inilarawan niya bilang isang tunay na paraiso. Mula sa kanilang bintana, hindi niya nakikita ang mga usok mula sa mga chimenea ng mga krematoryo. Isang mataas na pader na gawa sa konkreto, na itinayo ng may estratehikong disenyo, ang pumipigil sa sinuman mula sa tahanan na masaksihan ang nangyayari sa kabila. Ang harang na ito ay hindi lamang nagprotekta sa kanyang mga anak, kundi tila nagbantay rin sa kanyang sariling pangunawa sa katotohanan. Habang si Rudolf ay abala sa pangangasiwa ng mga operasyon sa kampo, siya naman ay nag-oorganisa ng mga pagtitipon at tinutulungan ang mga panauhin mula sa mataas na ranggo ng rehimen tulad nina Hans Frank at Adolf Eichmann. Napakalayo ng pagkakaiba ng kanilang dalawang mundo. Habang libu-libong bilanggo ang namamatay, si Hedwig naman ay nagsisilbi ng kape sa balkonahe ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng kanyang mga anak na naglalaro ng walang iniintinding alalahanin. Sa paglipas ng mga taon, nagsimulang lumitaw ang tanong, gaano nga ba ang nalalaman ni Hedwig tungkol sa mga nagaganap sa Auschwitz? May mga nagsasabing pinili niyang hindi tingnan ang katotohanan, nananatili sa kanyang sariling mundo
upang mapanatili ang tahimik na pamumuhay ng kanyang pamilya. Ang iba naman ay naniniwalang imposible para sa kanya na hindi makita ang nangyayari, ngunit pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan upang mas bigyang halaga ang kapakanan ng kanyang mga anak at ang kanyang sariling kaginhawaan. Sa loob ng maraming taon, namuhay ang kanyang pamilya sa ilalim ng matataas na pribilehiyo, malayo sa kalagayang dumurog sa Europa. Gayunman, habang papalapit na ang wakas ng digmaan at nagiging malinaw ang pagbagsak ng rehimeng Nazi, isang marahas na pagbabago ang dumating sa kanilang buhay. Nang maramdaman ni Rudolf na siya ay napapalibutan ng mga kaaway, iniwan niya ang kanyang posisyon sa Auschwitz at nagkunwaring ibang tao upang makaiwas sa pagkakadakip. Samantala, si Hedwig naman ay inaresto ng mga puwersang paniktik ng Britanya noong Marso taong 1946. Sa panahong iyon, nagtatrabaho siya sa isang pabrika ng asukal sa St. Michaelisdon kung saan pilit niyang itinago ang kanyang kaugnayan sa dating komandante ng Auschwitz. Nang ininteroga, sinubukan ni Hedwig na lituhin ang mga nagtanong sa kanya. Iginiit na patay na ang kanyang asawa. Gayunman, matapos ang ilang araw ng matinding pag-uusisa at presyon, sa huli ay inamin niya ang kinaroroonan ni Rudolf na nagbigay daan sa kanyang pagkakadakip. Mabilis na naitakda ang kapalaran ni Höss. Noong Abril taong 1947, dinala siya pabalik sa Auschwitz kung saan siya dating nagsilbing komandante. Sa mismong lugar na iyon, hinarap niya ang hatol na nagparusa sa kanya ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Matapos ang pagbitay sa kanyang asawa, tuluyang naging balo si Hedwig at ang kanyang pangalan ay hindi na naalis sa pagkakadikit sa mga krimeng ginawa ni Rudolf. Bagamat hindi siya kailanman naharap sa paglilitis para sa mga krimen sa digmaan, nanatili sa kanya ang anino ng kanyang nakaraan hanggang sa kanyang huling mga araw. Sa pagpanaw ni Rudolf, sinubukan niyang magsimula muli sa isang lugar na malayo sa Alemanya kung saan ang kanyang apelido ay naging isang mabigat na pasanin. Sa kanyang pagtatangkang bumuo ng bagong buhay, iniwan niya ang Europa at nanirahan sa Estados Unidos. Doon, namuhay siya ng tahimik, malayo sa mata ng publiko, kasama ang ilan sa kanyang mga anak na nagawang makalayo rin sa kanilang nakaraan. Noong Setyembre taong 1989, habang bumibisita sa isa sa kanyang mga anak sa Arlington, siya ay pumanaw sa edad na 81. Tahimik ang kanyang pagpanaw, malayo sa mga pangyayaring tumatak sa malaking bahagi ng kanyang buhay. Gerda Buch at Martin Bormann, isang kasalang hinubog ng rehimen. Si Gerda Buch ay isinilang noong ika-23 ng Oktubre, taong 1990. Ang kanyang ama, si Walter Buch, ay may mataas na ranggo sa militar at lumahok sa unang digmaang pandaigdig. Mula pagkabata, malaki na ang impluwensya ng ideolohiyang nasyonal-sosyalista sa kanyang paligid. Lumaki siya sa isang tahanan kung saan ang mga paniniwalang ito ay itinuturing na pundasyon, kaya naman hinubog nito ang kanyang pananaw sa buhay. Habang siya ay isang dalagita pa lamang, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala si Adolf Hitler na kalaunan ay naging isang malapit na figura sa kanya. Para kay Gerda, hindi lamang siya ang pinuno ng kilusang babago sa Europa, kundi isang taong tinawag niyang may pagmamahal bilang Tio Adolf. Ang ugnayang ito ang nagbigay daan upang makagalaw siya sa hanay ng mga elite ng Nazi, isang mundong kung saan ang personal at pampulitikang buhay ay mahigpit na magkaugnay. Sa loob ng kapaligirang ito, nakilala niya si Martin Bormann na kalaunan ay naging kanyang asawa. Ang kanyang ama mismo ang nag-ayos ng kanilang pagkakakilala. Ipinakilala siya kay Bormann noong hindi pa ito lubos na kilala sa partido. Ngunit sa paglipas ng panahon, mabilis na umangat si Bormann sa ranggo hanggang sa maging personal na sekretarya ni Hitler. Noong ikalawa ng Setyembre taong 1929, ikinasal sina Gerda at Martin. Dumalo sa seremonya sina Adolf Hitler at Rudolf Hess na nagsilbing mga saksi ng karangalan. Ang kanilang pagsasama ay sumasalamin sa ugnayan ng dalawang pamilyang ganap na nakatalaga sa kilusang Nazi. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mabilis ding umangat sa partido si Martin.
Habang siya ay nalubog sa mga masalimuot na tunggalian ng kapangyarihan, nanatili si Gerda sa isang mas tahimik na papel, isinasabuhay ang huwarang imahe ng isang asawa sa ilalim ng rehimen. Itinataguyod ng doktrinang Nazi ang ideal na babae na ganap na nakatuon sa kanyang pamilya at asawa, at walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Gerda ang papel na ito. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang malaking pamilya na may kabuuang 10 anak. Ang kanilang malaking pamilya ay isang malinaw na pagsunod sa mga patakaran ng rehimen na hinihikayat ang mataas na bilang ng kapanganakan sa mga itinuring nilang dalisay na Aryan. Bagamat sa panlabas ay tila maayos ang kanyang buhay, ang tunay na kalagayan sa loob ng kanilang tahanan ay masalimuot. Sa loob ng maraming taon, tiniis ni Gerda ang mga pagtataksil ni Martin, isang bagay na karaniwan sa hanay ng matataas na opisyal ng Nazi. Karaniwan ang mga ugnayang labas sa kasal sa kanilang lipunan at tinanggap ni Gerda ang katotohanan ito ng walang pagtutol. Nauunawaan niyang ang kanyang papel ay suportahan ang kanyang asawa at alagaan ang kanilang mga anak, anuman ang mangyari. Sa pagbagsak ng rehimeng Nazi, tuluyan nang naglaho ang kapayapaang kanyang tinatamasa. Habang patuloy na sumusulong ang mga Allied forces, nagsimulang lumaganap ang pangamba sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa Berchtesgaden, nang maging malinaw na hindi na maiiwasan ang pagkatalo, nakatanggap siya ng tiyak na mga tagubilin. Binigyan siya ng isang baril at isang kapsula ng lason na may utos na ipagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa huling sandali. Sinabihan siyang kung hindi na malampasan ang sitwasyon, kailangang gumawa siya ng matinding hakbang. Ito na ang huling yugto ng rehimen kung kailan ang mga pinakamatapat na tagasunod ay itinutulak sa desperadong mga aksyon. Ilang sandali matapos nito, inaresto siya ng Gestapo sa kanilang tahanan sa isang magulong pagtatangkang mahuli si Hermann Göring. Sa kabila nito, hindi nakaiwas si Gerda sa pagkakatunton ng mga tropang Allied. Sa huli, siya ay dinakip ng mga sundalong Amerikano matapos bumagsak ang Berlin. Lahat ng bagay na kumakatawan sa kanyang dating katayuan ay natupok sa apoy. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska at winasak, isang malinaw na simbolo ng pagbagsak ng buhay na kanyang nakasanayan. Matapos mahuli, siya ay dinala sa isang kampo ng mga bilanggo kung saan siya nanatili sa loob ng 10 araw. Gayunman, biglang natapos ang kanyang pagkakabilanggo nang siya ay makatakas sa tulong ng isang guwardiya. Hindi naging madali ang kanyang pagtakas. Nilakbay niya ang halos 1,000 kilometro patungo sa kanyang tahanan na matatagpuan sa baybayin ng Dagat Baltiko. Umabot ng 7 linggo bago niya natawid ang isang lupain na wasak dahil sa digmaan. Ngunit ang kanyang kapalaran ay tila nakatakda na. Hindi lamang siya pinagod ng digmaan sa kaisipan, kundi pati na rin sa kanyang katawan. Noong 1946, natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang cancer sa matris, isang sakit na mabilis na lumubha dahil sa isang paggamot gamit ang mercury na sa halip na makatulong ay naging nakamamatay. Noong ika-23 ng Abril sa parehong taon, binawian siya ng buhay sa Merano, Italia, sa murang edad na 36. Inilibing siya sa isang sementeryong militar sa tabi ni Horst Brugger, isang sundalong Aleman na wala siyang anumang ugnayan, ngunit ang kanilang mga labi ay magkasamang inilagak. Gayunman, hindi nagtagal ang kanyang libingan. Makalipas ang ilang panahon, ang kanyang mga labi ay sinunog at ikinalat sa dagat. Lina Heydrich, balo ng isang kriminal. Si Lina von Osten ay isinilang noong ika-14 ng Hunyo taong 1911 sa isang panahon ng malalalim na pagbabago sa Alemanya. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa maliit na aristokrasya. Ang kanyang ama, isang guro sa isang rural na bayan, ay nagtanim sa kanya ng mga prinsipyo na, nang hindi niya namamalayan, ay haharap sa matinding pagsubok sa isang mundong nasa krisis. Mula sa murang edad, nagpakita na siya ng interes sa mga usaping pampulitika, kaya noong 1929, sumapi siya sa Partido Nazi, isang desisyon na, sa panahong iyon, ay nakita niyang isang oportunidad upang umangat sa buhay.
Noong Disyembre taong 1930, nakilala niya si Reinhard Heydrich, isang opisyal ng hukbong pandagat na sumasalamin sa ambisyon ng isang Alemanyang nasa proseso ng pagbabago. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa isang pagtitipon na inorganisa ng isang rowing club sa Kiel, kung saan nagkakatipon ang mga kabataang may mataas na ambisyon sa isang kapaligirang puno ng inaasahan. Mabilis na lumalim ang kanilang ugnayan. Sa loob lamang ng wala pang 2 linggo, inanunsyo na nila ang kanilang engagement. Sa huli, noong ika-26 ng Disyembre taong 1931, ikinasal sila sa isang simbahan sa Grossenbrode. Mukhang maayos ang lahat habang binubuo nila ang kanilang pamilya at tinanggap ang kanilang unang mga anak, sina Klaus, Heider at kalaunan ay si Silke. Gayunman, malayo sa pagiging perpekto ang kanilang buhay. Habang patuloy na umaangat si Reinhard sa loob ng partido, lalong humaba ang kanyang mga pagkawala sa tahanan. Habang pinatatatag niya ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng Central Security Office ng Reich, si Lina naman ang naiwan upang pangalagaan ang kanilang tahanan at palakihin ang kanilang mga anak ng mag-isa. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, tuluyan nang nasadlak ang kanyang buhay sa isang komplikadong sitwasyon kung saan ang politika at digmaan ay mahigpit na nag-uugnay at tila wala ng daan upang makatakas. Bagamat makapangyarihan at kinikilala ang kanyang asawa, ang kanilang buhay-pamilya ay puno ng tensyon. Noong Hulyo taong 1942, isinilang ang kanilang anak na si Marte. Sa panahong ito si Reinhard, na abala sa kanyang mga tungkulin, ay lalong bihirang umuwi. Noong ika-27 ng Mayo sa parehong taon, isang pag-atake sa Prague ang tuluyang nagwakas sa buhay ni Heydrich. Malalim ang naging epekto ng kanyang pagkamatay kay Lina, na agad na humarap sa isang hindi tiyak na hinaharap. Sa simula nanatili siya sa Bohemia kasama ang kanyang mga anak, ngunit nang lumapit ang mga tropang Allied, napilitan siyang lumipat sa teritoryo ng Alemanya. Ang digmaan ay hindi lamang nag-agaw sa kanya ng kanyang asawa, kundi pinawi rin ang kanyang pananaw sa katatagan. Naghahanap siya ng kanlungan sa Fehmarn kung saan niya ginugol ang kanyang pagkabata. Gayunman, sa halip na bigyan siya ng kapayapaan, patuloy siyang hinahabol ng kanyang nakaraan. Sa pagdating ng mga tropang Sobyet, sinimula ng mga autoridad ng Czechoslovakia ang isang kaso laban sa kanya dahil sa kanyang koneksyon sa rehimen. Hindi naging madali ang mabuhay sa Fehmarn. Ang kanyang mga pagsisikap na putulin ang ugnayan sa anino ng kanyang asawa ay naging isang patuloy na laban. Sa mga sumunod na taon, matapos ang digmaan, hinarap ni Lina ang isang proseso ng desnazipikasyon. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang mapawalang sala siya, na nagbigay daan upang makapagsimula siyang muli. Gayunman, hindi kailanman tuluyang nawala ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang pagkuha ng pensyon mula sa estado ng Alemanya ay naging isang matinding hamon. Sa simula, tinanggihan ang kanyang aplikasyon dahil sa kanyang kaugnayan kay Reinhard na nagdulot ng kontrobersya at pagtanggi mula sa lipunan. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap, noong 1959, sa wakas ay nakamit niya ang benepisyong pinansyal, isang suporta na, bagamat hindi kasing laki ng kanyang dating pamumuhay, ay nagbigay sa kanya ng bahagyang katatagan. Isang hindi inaasahang pagbabago ang dumating nang makilala niya si Mauno Maninen, isang direktor ng teatro at pintor na may lahing Finnish, sa isang paglalakbay niya sa bansang iyon. Bagamat maaaring ituring na isang pagtatangkang kalimutan ang nakaraan, ang kanilang kasal ay nagtaglay ng pinaghalong pag-asa at pagkadismaya. Magkasama nilang pinamahalaan ang isang maliit na bahay pahingahan na tinatawag na Imbria Parva, isang lugar kung saan tinanggap ni Lina ang mga dating kakilala ng kanyang yumaong asawa, patuloy na pinananatili ang ugnayan sa mga taong may kaugnayan sa kanilang kasaysayan. Noong Pebrero taong 1969, isang sunugang tumupok sa kanilang negosyo na naging isang mahalagang punto ng pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa sandaling iyon, nagpasya siyang lumayo sa mata ng publiko at mamuhay ng mas pribado.
Sa kabila nito, hindi niya kailanman iniwan ang kanyang layunin na baguhin ang imahe ni Reinhard. Noong 1976, inilathala niya ang isang aklat na pinamagatang Leben mit einem Kriegsverbrecher, pamumuhay kasama ng isang kriminal ng digmaan, kung saan inilagay niya ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang asawa, isang pahayag na nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Bagamat namuhay siya sa malayo sa lipunan, nanatili siyang nakikipag-ugnayan sa mga historiador sa pamamagitan ng pagsusulatan sa layuning itama ang mga bagay na itinuturing niyang maling paglalarawan tungkol sa kanyang asawa. Para sa mga nakakakilala sa kanya, malinaw ang kabalintunaan ng kanyang laban, ngunit para kay Lina, ito ay isang usapin ng rehabilitasyon. Samantala, lumaki ang kanyang mga anak sa ilalim ng anino ng isang komplikadong pamana. Noong 14 ng Agosto, taong 1985, pumanaw si Lina Heydrich sa isla kung saan niya ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay. Brigitte Herbst, mula sa Reyna ng Poland hanggang sa pagkalimot. Noong 29 ng Disyembre taong 1875, isinilang sa Eitorf, Alemanya si Maria Brigitte Herbst. Ginugol niya ang kanyang pagkabata sa isang simpleng tahanan kung saan ang mga suliraning pinansyal ay bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Maagang huminto sa pag-aaral, nagsimulang magtrabaho si Brigitte bilang isang stenograpo at sekretarya sa iba't ibang institusyon, kabilang ang Universidad ng Munich. Wala siyang malalaking pangarap. Sa halip, pinahalagahan niya ang maliliit na sandali sa buhay habang mabilis na nagbabago ang mundo sa kanyang paligid. Noong Mayo taong 1924, habang nagtatrabaho siya sa parlamento ng Bavaria, nakilala niya si Hans Frank, isang estudyante ng batas na may matataas na ambisyong pampulitika at nagsisimula ng magkaroon ng impluensya sa loob ng Partido Nazi. Nagpakilala si Frank ng may kumpiyansa, isang asal na agad nakakuha ng atensyon ni Brigitte. Hindi nagtagal, ikinasal sila noong 2 araw ng Abril, taong 1925. Marami ang naging malinaw na pagkakaiba sa kanilang relasyon. Siya, na may praktikal at malamig na pag-uugali, ay masusing sinusuri ang bawat sitwasyon ng may lohikal na pag-iisip, samantalang si Hans ay madalas magpadala sa kanyang emosyon. Hindi nagtagal, naging halata ang kanilang hindi pagkakasundo. Bagamat hindi siya opisyal na sumali sa Partido Nazi o nagpakita ng interes sa mga ideolohiyang pinanghahawakan nito, nauunawaan niya ang mundo ng kapangyarihang ginagalawan ng kanyang asawa. Sa pribadong pagkakataon, hindi siya nag-atubiling magbitiw ng mga mapanuyang puna tungkol kay Hitler at sa labis na paggasta ng rehimen, subalit hindi nangangahulugan ito ng ganap na pagtutol. Nang italaga si Hans Frank bilang Gobernador General ng Poland noong Oktubre taong 1939, siya ay nakilala sa ilang piling lipunan bilang Reyna ng Poland. Nanirahan sila sa kastilyo ng Wawel sa Krakow kung saan tinamasa nila ang marangyang pamumuhay. Sa kabila nito, tila hindi niya pinapansin ang mga trahedyang nagaganap sa kanyang paligid. Ang mga mahahalagang bagay na napunta sa kanyang mga kamay ay madalas na nagmula sa mga getong Hudyo, isang realidad na hindi niya pinansin. Ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay hindi naging madali at puno ng mga alitan. Ang pagdating ng kanilang 5 anak, si Sigrid noong 1927, si Norman noong 1928, si Brigitte noong 1935, si Michael noong 1937 at si Niklas noong 1939 ay hindi nagdala ng katiwasayan sa kanilang tahanan. Sa halip na isang lugar ng kapayapaan, ang kanilang bahay ay naging entablado ng walang katapusang pagtatalo. Ang kanyang malakas na personalidad at ang kawalan ng matatag na paninindigan ni Hans ay lumikha ng patuloy na alitan sa pagitan nila. Habang patuloy ang digmaan, lalong naging masalimuot ang sitwasyon. Noong 1942, nang ipahiwatig ng kanyang asawa ang posibilidad ng pag-iwan sa kanya upang muling makipag-ugnayan sa kanyang dating kasintahang si Lily Gros, ginawa ni Brigitte ang lahat
upang mapanatili ang kanyang posisyon. Napakahalaga para sa kanya ang katayuan bilang asawa ng Gobernador General, kaya hindi niya pinayagang mawala ito. Pagsapit ng huling bahagi ng 1944, iniwan niya ang Krakow kasama ang kanyang mga anak sa gitna ng matinding pangamba mula sa karangyaan ng Kastilyo patungo sa kawalang katiyakan ng pagtakas. Noong ika-17 ng Enero taong 1945, umalis si Hans Frank sa lungsod habang ang pagsulong ng hukbong Sobyet ay nagiging hindi na mapipigilan. Ang kanyang pagkakadakip ng mga puwersang Amerikano noong Mayo ng taong iyon ay naging isang mahalagang punto ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang paglilitis sa Nuremberg ay nagtapos sa kanyang pagkahatol at kalaunan ang kanyang pagbitay noong 1946. Para kay Brigitte, hindi lamang ito nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang asawa, kundi pati na rin ang simula ng isang buhay na puno ng pagtanggi at paghihirap. Sa isang mapanghusgang kapaligiran, kinailangan niyang makahanap ng paraan upang magpatuloy. Ang mga araw ng pribilehiyo ay tuluyan ng naglaho. Matinding hinagupit ng kahirapan ng kanyang pamilya at ang tulong ng kardinal na si Michael von Faulhaber ay nagbigay sa kanila ng pansamantalang ginhawa. Sa kabila ng kanyang nakaraan, hindi nagtagal bago naging hindi na matiis ang hirap na dulot ng kahirapan, dahilan upang mapilitan siyang humingi ng tulong. Noong Mayo taong 1945, isang pangkat ng mga sapilitang manggagawang Polish ang sumugod sa kanyang tahanan na may marahas na balak. Gayunman, nang matuklasan nila ang imbaka ng alak sa loob ng bahay, nagpasya ang mga sumalakay na umalis nang hindi siya sinaktan. Ang mga kakaibang pangyayari tulad nito ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Pinasok siya sa isang kampo sa Augsburg-Göggingen kung saan nakasama niya ang iba pang mga asawa ng matataas na opisyal ng Nazi kabilang sina Ilse Hess at Emmy Göring. Sa kanilang mga pag-uusap, hindi kailanman lumabas ang anumang pahayag ng pagsisisi sa kabila ng mga krimeng ginawa ng kanilang mga asawa. Sa loob ng dekada 50, matinding pagsusumikap ang ginawa ni Brigitte upang mabuhay. Sa huli, natagpuan niya ang paraan upang kumita sa pamamagitan ng pamamahala ng isang maliit na bahay panuluyan na halos walang sapat na mapagkukunan, kung saan ang kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan ay naging isang pangkaraniwang kalagayan. Ang kanyang buhay ay dahan-dahang nawala sa anino ng limot, habang patuloy na umuusad ang mundo nang hindi lumilingon sa nakaraan. Si Brigitte Herbst Frank ay pumanaw noong ika-9 ng Marso taong 1959 sa Munich sa edad na 64. Gertrude Scholz-Klink, ang babaeng hindi kailanman nagsisi. Si Gertrude Scholz-Klink ay isinilang noong Pebrero taong 1902 noong panahong ang Alemanya ay patuloy pang bumabawi mula sa pagkatalo sa dakilang digmaan. Lumaki siya sa isang payak na tahanan kung saan ang pakiramdam ng tungkulin at disiplina ay itinuturing na pangunahing mga prinsipyo mula pagkabata. Noong 1929, habang mabilis na lumalaganap ang mga radikal na pananaw sa Alemanya, sumapi siya sa Partido Nazi. Sa kabila ng tradisyonal na pananaw tungkol sa papel ng kababaihan, ang kanyang determinasyon ang nagbigay daan upang siya ay umangat sa loob ng organisasyon. Mabilis ang kanyang pagsulong sa mundo ng politika at noong 1933, siya ay hinirang bilang pinuno ng Pambansang Sosyalistang Liga ng Kababaihan. Sa posisyong ito, itinaguyod niya ang modelo ng kababaihan na nakabatay sa pagiging ina, pananampalataya at buhay bilang isang may bahay. Ipinaglalaban ng rehimen ang ideya na ang pangunahing tungkulin ng isang babae ay magbigay ng mga anak para sa Reich, maging tapat sa Estado at alagaan ang kanyang pamilya. Ang mga batas na ipinatupad ay lubhang nakaapekto sa kapalaran ng maraming kababaihan. Marami ang napilitang iwanan ng kanilang mga propesyon sa medisina at batas upang ganap na ituon ang kanilang sarili sa pamilya. Para kay Gertrude, ang pagbabalik ng kababaihan sa tahanan ay isang tagumpay ng ideolohiya. Nang sumiklab ang digmaan noong 1939,
Lumitaw ang mga kontradiksyon sa mga panuntunang kanyang ipinaglaban. Ang lumalaking pangangailangan sa paggawa ay nagbunsod ng pagbabalik ng kababaihan sa mga pabrika at sakahan, na siyang sumasalungat sa mga ideal na kanyang itinaguyod. Sa kabila ng malinaw na katotohanan, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala. Noong Disyembre taong 1940, pinakasalan niya si August Heismeyer, isang matataas na opisyal ng SS. Pinagsama nila ang kanilang pamilya na may kabuuang 10 anak mula sa kanilang mga dating kasal. Ginamit ang kanilang tahanan bilang isang halimbawa sa propaganda ng Nazi tungkol sa huwarang pamilya. Sa pag-usad ng digmaan, lalo ring lumala ang sitwasyon. Noong Mayo taong 1945, ng palibutan ng mga tropang Allied ang Berlin, nagsimulang gumuho ang mundong kanyang nakilala. Hindi na maiiwasan ang pagkatalo at lumaki ang panganib sa kanilang buhay. Nang mahuli siya ng mga Sobyet, siya ay ipiniit sa isang kampo ng mga bilanggo. Gayunman, nagawa niyang makatakas at humanap ng masisilungan sa Bebenhausen, kung saan tinulungan siya ng mga lokal na aristokrata. Sa ilalim ng peking pagkakakilanlan, nagpatuloy sila sa pagtatago sa loob ng 3 taon, sinisikap iwasan ang mga humahabol sa kanila. Sa huli, noong Pebrero taong 1948, nagbago ang kanyang kapalaran. Siya ay inaresto at sinampahan ng kaso dahil sa pamimeke ng mga dokumento. Hinatulan siya ng 18 buwan sa bilangguan. Kalaunan, pinalawig ng isang hukuman sa disnasipikasyon ang kanyang sentensya, kaya umabot ito ng 30 buwan, kasabay ng kanyang pagkawala ng mga karapatan sa politika. Noong 1953, matapos siyang makalaya, namuhay siya ng mas pribado. Nanirahan siya sa Bebenhausen at iniwasan ang anumang pampublikong eksena, ngunit kailanman ay hindi niya itinakwil ang mga ideolohiyang kanyang niyakap noon. Noong 1978, naglathala siya ng isang aklat kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang pananaw tungkol sa papel ng kababaihan sa ilalim ng rehimen, pinagtitibay ang parehong mga prinsipyo na kanyang isinulong mga dekada na ang nakalipas. Sa buong dekada ng 1980, lumahok siya sa ilang panayam kung saan sinubukan niyang bigyang katwiran ang papel ng kababaihan noong panahong iyon. Noong ika-24 ng Marso taong 1979, tuluyang nagtapos ang kanyang buhay. Ang kapalaran ng mga asawa ng mga pinunong Nazi ay hindi maiwasang maiugnay sa pagbagsak ng Ikatlong Reich. Ang ilan, tulad nina Eva Braun at Magda Goebbels, ay piniling samahan ang kanilang mga asawa sa isang trahedyang wakas. Ang iba naman, tulad nina Gerda Bormann at Lina Heydrich, ay sinubukang mabuhay sa isang mundong hindi na kanila, mahigpit na kumakapit sa alaala ng kanilang mga asawa. Iilan lamang tulad ni Gertrude Scholz-Klink ang kailanman ay hindi itinakwil ang kanilang mga paniniwala at hanggang sa huling sandali ay ipinagtanggol ang rehimen na minsan nilang itinuring bilang nag-iisang katotohanan. Higit pa sa propagandang naglarawan sa mga babaeng ito bilang tapat na mga asawa at huwarang ina, ipinapakita ng kasaysayan ang isang mas masalimuot na larawan. Ang ilan sa kanila ay naging direktang benepisyaryo ng sistema, namuhay sa karangyaan habang milyon-milyon ang nagdurusa. Ang iba naman ay iginiit na wala silang alam sa mga kalupitang nagaganap, bagamat mahirap paniwalaan na ang kayamanan ng kanilang mga tahanan ay hindi nabahiran ng dugo ng mga biktima. Ang pagtatapos ng digmaan ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbagsak ng mga lalaking namuno sa nasismo, kundi pati na rin ang pagguho ng mga estrukturang naglagay sa mga babaeng ito sa isang pedestal. Sinubukan ng desnazipikasyon at mga pampublikong paglilitis na papanagutin sila, ngunit karamihan sa kanila ay nakaiwas sa mabibigat na parusa. Gayunman, ang hatol ng kasaysayan ay hindi maaaring baliwalain.